Our research title is Indigenous Inspired Early Warning Device for Floods. Introduction. Higaonon communities are vulnerable to flash floods. Traditional indicators exist but may not provide early warnings. Project integrates indigenous knowledge with modern sensors. So, pinapakita sa slide na ang Higaonon communities ay madalas nakatira malapit sa ilog, kaya mabilis silang mapektuhan kapag may biglaang pagbaha. Mayroon silang tradisyonal na paraan na pag-obserba ng panahon. Pero, hindi ito laging sapat para maalerto ang buong komunidad ng maaga. Kaya, ang proyekto ay naglalayong pagsamahin ng indigenous knowledge at modern sensors para gumawa ng mas maagang warning device. Example, kapag napansin ng mga Higaonon na kumukilimlim at lumalakas ang tunog ng ilog, tanda ito ng paparating na ulan. Sa device naman, ultrasonic sensors ang nagsusukat ng pagtaas ng tubig para mas mabilis ang abiso. Background of the study. Higaonon tribe relies on natural indicators for weather prediction. Communities near rivers are at high flood risk. Need for enhanced early warning system. So dito ipinapaliwanag kung bakit kailangan ng proyekto. Ang Higaonon ay gumagamit ng natural signs tulad ng kulay ng ilog at galaw ng hayop. Ngunit dahil mas malakas ang bagyo at ulan ngayon, mas mataas ang panganib ng flash flood. Kaya kinakailangan ng isang early warning system na kayang magsabi ng mas maaga bago umapaw ang ilog. Example, ayon sa tradisyon, pag biglang dumilim ang tubig, sinyalis ito ng pagdaloy ng putik mula sa taas ng bundok. Sa modern approach naman, ultrasonic at rain sensors ang magbibigay ng eksaktong datos ng pagtaas ng tubig. Statement of the problem. How can indigenous knowledge and modern technology be combined to create an early warning flood device? Ito ang pangunahing tanong na gustong sagutin ng pag-aaral. Paano mapagsama ang indigenous knowledge at modern technology para gumawa ng epektibong early warning device laban sa baha? Paano magagamit ang tradisyonal na paraan na pag-obserba at pagsasama nito sa sensors para mas maging reliable ang babala? Sa tradisyon, pag-ingay ng mga kuliglig, maaring indikasyon ng pagbabago ng panahon. Sa modern device, pagtaas ng water level detected by ultrasonic and automatic buzzer alert. Sa objectives of the study, sa general objective, develop an indigenous-inspired early flood warning device. Specific objectives: detect rising water level using sensors, provide timely alerts, and ensure sustainability and cultural relevance. So, gumawa ng early warning device na inspired ng indigenous practices. Sa specific objectives, detect rising water levels gamit ang ultrasonic sensors para sukatin ang taas ng tubig. Provide timely alerts, buzzer, LED lights o alarm para agad malaman ng komunidad. Ensure sustainability and cultural relevance. Simple, low cost, at align na para sa paraan ng Higaonon. Example, kapag tumaas ng 10 cm ang tubig sa ilog, LED turns red plus mag-buzzer sounds. So, significance of the study. So, we have 4 significance of the study. First is helps Higaonon and nearby communities, promotes disaster preparedness, affirms indigenous ecological knowledge, and useful for LGUs, students, and researchers. So, sino nga ba ang makikinabang at bakit mahalaga ang proyekto? Una, Higaonon communities. Mas ligtas mula sa flash floods na integrate ang kanilang kaalaman sa modernong teknolohiya. 2 is local government units or LGUs. Magagamit sa disaster preparedness at community safety. 3,
as researchers and students. Reference para sa future studies na may kaugnayan sa indigenous knowledge at early warning devices. Fourth is cultural value. Pinapahalagahan ang karunungan ng mga katutubo habang pinapabuti ang safety ng komunidad. Example, ang barangay sa tabing ilog ay maaaring mag-install ng device para makatanggap ng alert bago pa lumaki ang tubig. Review of indigenous knowledge. Observation of river, color, sound, and swelling. Animal behavior and cloud patterns. Traditional ecological wisdom passed through generation. So, gina-observe nila ang like, personal kung magbaha, kung sa'y color sa tubig, kung sa'y sound sa hangin, kung swelling. Kung sa'y kanang pakununa sa mga hayop, animal, and kanang kwan pod kanang mabalaan pod nila sa mga indigenous people kung magulan kay ang pattern sa cloud kay ang cloud kay pag magtapok na sila kasabutan na magulan na. And traditional ecological wisdom and passed through generation ug kana nga mga tradition ginapasa nila sa modern nga mga kuan karon tao para makabalo pud ta kung unsa nila paghibalo sa una sa about sa knowledge ng mga indigenous people. Sustainability concept applied. Environmental solar powered, energy efficient, economic low cost components, cultural respect, traditional forecasting practices. Kanila nga mga concept mo sila kuan karon gina-recommend nato aron mas dali or mas dali nato mabal-an. Sustainability concept applied. Environmental solar powered, energy efficient, economic low cost components, cultural respect, traditional forecasting practices. Kani sila mo ning mga environmental solar powered, energy efficient nga mga gina-recommend nato karon para sa younger generation. Economic low cost components are mas dali nila ma-applied sa ilang kuan karon sa younger generation. Pero let's not forget about cultural respect, traditional forecasting and practices. Kaya muna importante. Project concept, proposed solution. Early warning device using ultrasonic and rain sensor. Mimics natural observation patterns, uses alarm and lead indicator for alerts. Diba sa una sa indigenous people is nag-base lang sila sa unsay color sa river, unsay dagan sa cloud. Karon na natay early warning or ultrasonic ang ginagamit nato sa younger generation, more on mga components like ultrasonic and rain sensor. Muna sila yung magkuhan nga, ay kani mag-ulan na, mabalaan nila or mas mapadali ang magtrabaho sa mga younger generation. But let's not forget nga mas importante gihapon tong mga nabalaan sa indigenous people kay di na sila limtan. Methodology, system design, components. Ang mga components ani karon is ultrasonic sensor, rain sensor, Arduino Uno, buzzer, leads. Kana sila muna sila ginagamit karon sa mga younger generation. Na program nila connect nilang mga wires to create something like rain sensor nga mabalaan nato kung mag-ulan na ba, or buzzer leads nga mo tingog siya kung nay mo about na ulan. Ang steps ani assemble, calibration, testing, simulation, evaluation. Results and findings. Accurate detection of rising water levels. Rain sensor responds to moisture changes. Alarm activates when threshold is reached. Reliable and community friendly. Bago nimo himo mo sa component, kailangan nimo accurate detection, rising sa water level. Kailangan man nimo i-check muna rain sensor.
example sa rain sensor, respond to moisture changes. Kailangan nimo magpatak og like some water para mo kuan siya, mugana siya aron mga testing nimo. Ug alarm activates when threshold is reached. Kasugar nakay kuan diri components, tapos components nga rain sensor, tapos malayo pang ulan, yan ang ma-detect nga mag-ulan, so na possibility nga ang buzzer mo kuan siya, mo tingog siya. So mas importante gid nga i-check gini mo yung unay mong components bago ka magpadayon or imong i-create. Discussion: strengthens flood preparedness, blends indigenous knowledge and modern tech. Device is innovative, practical, and sustainable. So about sa discussion, kina-strengthen gid na to ang kuan nga mag-prepare gid ta about sa flood. So mabala na to layo pa nga flood gyud. So kailangan nato ani mga components like water sensor. Pag ang water sensor kuanan siya og tubig, like mo sakat ang tubig, mo detect na siya, so maka-prepared na ta sa about sa calamity nga may tabo. Kani siya po nag-blend na siya sa indigenous knowledge and modern tech. Kani nga device is innovative, practical, and sustainable po siya sa tuang indigenous people. Discussion: strengthens flood preparedness, blends indigenous knowledge and modern tech. Device is innovative, practical, and sustainable. So conclusion: device improves flood early warning capabilities, culturally appropriate for Higaonon communities, prove successful integration of tradition and technology. So recommendation: add GSM or text alerts, install devices along rivers, conduct community training, collaborate with LGUs and cultural leaders. So references: Di Malanta 2020 Community-Based Disaster Monitoring, Pagay 2019 Indigenous Environmental Knowledge, DENR 2021 Indigenous Flood Warning Signs, UNDRR 2020 Localized Warning Systems. So that's all. Thank you.